Nagsagawa ng isang programa para sa mga veterano sa Baguio City sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Mga proyekto at serbisyo para sa mga veterano at kanilang pamilya, tiniyak na magpapatuloy. Si Audrey Villana ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Maagang ginunita ng lungsod ng Baguio ang Araw ng Kagitingan ngayong taon sa pamamagitan ng programang isinagawa sa Veterans Memorial Park. Karaniwang bahagi ng seremonya sa harap ng monumento kung saan nakapaloob ang pangalan ng mga veterano ang wreath laying. They so valiantly defended. 21 gun salute. The path to a free nation. At candle lighting. Dumalo dito ang mga kawani ng Veterans Federation of the Philippines, Veterans of Foreign Wars at kapamilya ng mga veterano ng 66 Infantry sa Cordillera. Ikinalugod naman ni Veteran Franklin Agcarcao, miyembro ng 3rd Brigade 1st Division sa Sulu, Mindanao na naglingkod sa bansa sa loob ng 31 years dahil sa hanggang ngayon, inaalala pa rin ang kanyang mga sakripisyo para sa bansa. Okay naman kasi natin yung nakaraan. Ang sakripisyo natin ng ating mga magot. Yung nasa na kami doon na magulo, kapwa Pilipino kinalaman, yun ang mahirap. Ipinaalala naman ni Mayor Benjamin Magalong ang kahalagahan ng pamana ng mga bayani na dapat ipasa sa mga susunod pang henerasyon. Ang kagitingan ay hindi lamang nasusukat sa laban ng digmaan. Hindi ito eksklusibo sa mga sundalo na umarap sa panganib ng bala at kanyon. Ang tunay na kagitingan ay makikita sa bawat mamamayan. Tumatayo para sa tama, kahit mahirap, kahit delikado, at kahit walang kasigaruhan. Ibinahagi naman ni National Vice President of the Veterans Federation of the Philippines, Sons and Daughters Association Mike Villarreal, ang mensahe ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. In a world still marked by conflict and uncertainty, the greatest tribute we can offer our veterans is this. If we strive to build a future where such sacrifices are no longer needed and as I may add, also corruption-free. Aniya, kailangang magkaroon ng Sons and Daughters Posts sa Baguio City para mapalawak pa ang pagkakakilanlan sa pamilya ng mga veteranong nasa lungsod. Samantala, mahigit 500 na lamang ang living World War II veterans sa buong bansa. Siniguro ng opisina na magpapatuloy ang programa at benepisyong ipagkakaloob sa kanila gaya ng 20,000 pesos pension per month, hospitalization benefit at burial assistance. Audrey Villana para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.